Nag-iwan din na malaking pinsala ang bagyong Tino sa Negros Island region. Kabilang sa mga tinutugunan ngayon ng lokal na pamahalaan ay ang supply ng kuryente at komunikasyon. Si Paulo Pajarillo mula sa PIA Negros Occidental sa detalye. Nawalan ng kuryente, linya ng komunikasyon. Ngunit patuloy ang kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at local government units pagkatapos mag-iwan ng pinsala sa malaking bahagi ng Negros Island region ang bagyong Tino. Malaking bahagi ng rehiyon ang nawalan ng kuryente at kasabay nito ang pagkawala rin ng linya ng komunikasyon. Base sa Situational Report number 2 ng Office of Civil Defense, Negros Island Region noong November 4, sa mga probinsya ng Negros Occidental at Negros Oriental, may naitalang 200 katao o 185 na pamilya ang nasa loob ng 7 evacuation centers. Upang maiwasan ang tiyak na kapahamakan, nagsagawa naman ng preemptive evacuation sa Talisay City at Sipalay City sa Negros Occidental at Tayasan sa Negros Oriental na may 1,365 na pamilya ang nailikas bago pa man dumating ang bagyo. Sa Bacolod City, nagpadala ng generator sets sa mga evacuation centers ang lokal na pamahalaan para maging safe, komportable at makapag-charge ang mga internally displaced na mga residente habang hinihintay na ma-restore ang mga linya ng kuryente at komunikasyon. Hinimok din ang mga barangays na mag-set up ng mga charging stations maliban sa pagbukas ng Bacolod City Government Center sa mga nangailangan ng charging station at pansamantalang matuluyan. Sa Negros Oriental naman ay patuloy ang pamimigay ng Provincial Social Welfare and Development Office ng ayuda sa mga apektado ng bagyo. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Hilton Adrial, prioridad ang hilagang bahagi ng probinsya na labis na naapektuhan ng daang bagyo gaya ng bayan ng Vallehermoso, Himalalud, La Libertad at Ihulngan City. Nasa 2,000 family food packs at 300 hygiene kits ang ipinadala ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Negros Oriental para sa mga nasalanta ng bagyong Tino sa unang distrito ng probinsya. Since limited ang resources nato, we will be sharing kanang equitably lang gyud ang ato ang resources. We will be sending family food packs and tag 5 kilo nga rice sa mga LGUs nga nag-request nato og mga hinabang. We are closely coordinating with the regional office mansad nga to augment also the resources. Samantala, sa Siquijor naman agad na tumugon ang mga local DRRM offices ng 6 na munisipalidad at nagsagawa ng preemptive evacuations bilang hakbang para sa kaligtasan ng mga residente. Tuloy-tuloy rin ang clearing operations sa mga barangay at mga pangunahing kalsada na isinasagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabilis na maibalik ang normal na daloy ng trapiko at transportasyon. Mula rito sa Negros Occidental, para sa Integrated State Media, Paulo Pajarillo ng Philippine Information Agency.